Mga boss natin dyan na pet lovers, mahilig ba kayo sa mga ornamental fishes or aquarium fishes? Naku, yan ang tututukan natin ngayon sa special feature. Nag-uumapaw sa likas na yaman ang Pilipinas. At bilang napapaligiran ng tubig ang bansa, hindi maikakailang mayaman tayo sa iba't ibang lamang dagat, lalo na sa mga isda. Kaya naman bukod sa ating mga nakakain, ay may kakayanan din pala tayong makipagsabayan sa ibang bansa at magparami ng mga ornamental o aquarium fish. Isa sa mga tagapagtaguyod nito ay ang Ornamental Freshwater Fish Breeders and Association of the Philippines. Galing sa pagiging hobby lang, talagang hilig. At the same time is yun, nakakapagparami na rin kami, nakakapag-breed na rin kami. Tapos yung surpluses, una, dinadala lang namin sa mga ibang tindahan. But eventually, we decided na magkaroon na rin ng sarili namin tindahan. Basically, yung mga isda natin, yung mga breed na to normally are imported breeds na dito na natin, either coming from Africa or from the US, na dito na natin pinarami sa atin. Ngunit bukod sa pagbibigay aliw at pagbibigay kabuhayan, ay malaking tulong din ito sa pag-angat ng ating ekonomiya. Dahil kung tutuusin, halos lahat ng kinakailangan ay taglay ng bansa, gaya na lamang ng tamang panahon o temperatura, tubig at teknolohiya. Eventually, the Philippines can export also freshwater fishes, not only marine, kasi yung marine, we are one of the big suppliers or importers ng marine fishes. Yung freshwater, medyo hindi pa tayo ganun. Eventually, I think we will gain ground on that. Kasi laki ng area ng Pilipinas, we have enough resources to do that. Kaya ikipag-ugnayan ng asosasyon sa BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, siguradong mas mamumulat ang ating mga kababayan sa kaisipang ito na tayong mga Pilipino ang makikinabang. Regarding dun sa industriya, actually worldwide, ang industriya nitong pag-aalaga ng pag-iisda is a very big market. Very, very big market na siguro sa Pilipinas hindi pa ganun kaanong potential, pero sa labas, ano na siya? It's gaining very big popularity kasi una-una, ang pag-aalaga ng isda is mas madali. Actually, mas hindi siya mabaho, maliit ang space, hindi siya maingay, hindi siya ganun kadumi. Mula sa 4 hanggang 5 isda lamang bilang breeders, ay maaari na itong maging libo, matapos ang 5 o hanggang 6 na buwan lamang. They can survive, they can thrive, they can propagate in the aquarium setup, provided na you will give them the proper husbandry, bigay mo sa kanila yung proper parameters ng tubig. At the same time din is yung conditions para mamimik yung natural nila, para maano yung behavior nila into reproducing. At ang presyo nito ay tunay kaya. Depende yan sa klase, no? May mga mura, pwede may mga isda na nagre-range from 10 pesos and then some goes as high as mga 1,000 pesos per piece. So depende sa klase. So at saka pag dito na sa atin breed, yan definitely medyo na siya, affordable na siya. Sa pagsisimula sa mga simpleng aquarium, maliliit na fish pond, hanggang sa malaki at malawak na fish farm, ay maaaring makamit ng sinuman sapagkat tunay na walang malaking pangarap ang hindi maaabot sa maliliit na hakbang basta't mayroon lamang na tamang pag-aalaga, sipag, tiyaga at dedikasyon.